Hong ating ikatlong bagyo sa buwan ng Nobyembre, mga kabrigada, at alamin din ho natin ano-ano kaya mga areas yung tatamaan nito, gaano ba ito kahaba yung duration ho niya na nasa park, kasi sabi nga natin kanina, di ba, mabilis, partner, 30 kilometers per hour yung kanya hong pagkilos at direksyon, mga kabrigada. Makakasama po natin si Miss Grace Castañeda, Pag-asa Weather Specialist. Alamin po natin ang latest na update sa bagyong Verbena. Magandang umaga po, welcome po sa Tira Brigada. Nasa na po ba ang ating bagyong binabantayan, Miss Grace? Magandang umaga po, Sir Gab and Sir Abner. Sa Ano po? kasalukuyan nga po, yung sentro nito ni Bagyong Verbena ay nasa karagatan pa po huling na Mataan sa layong 290 kilometers silangan ng Surigao City, Surigao del Norte. So medyo malapit na din po ito sa kalupaan, and yung mga rain bands po nito sa kasalukuyan nagdudulot na din ng mga pag-ulan sa malaking bahagi po ng Visayas at Mindanao, lalong-lalo na dun sa may eastern section. Kaya naman doble ingat na po para sa ating mga kababayan. Sa kasalukuyan po, taglay nito yung lakas ng hangin ng 45 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbugso na umaabot sa 55 kilometers per hour. Pakanluran po yung pagkilos nito sa bilis na 20 kilometers per hour, and na-expect natin na approaching ito dito sa ating kalupaan. So meron po tayo nakataas na wind signal number 1 sa southern portion ng Occidental Mindoro, southern portion ng Oriental Mindoro, Romblon, northern portion ng Palawan, including Cuyo and Calamian Islands, sa mainland Masbate, central and southern portions ng Eastern Samar, central and southern portions ng Samar, sa Biliran, Leyte, southern Leyte, Cebu, Camotes Islands, maging sa bahagi ng Bohol, Negros Occidental, Negros Oriental, Siquijor, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, kasama na yung Kaluya Islands, maging sa area din po ng Guimaras. Samantala, meron din nakataas na wind signal number 1 sa Dinagat Islands, Surigao del Norte, kasama na yung Siargao at Bukas Grande Islands, sa northern portion ng Surigao del Sur, Agusan del Norte, sa northern portion ng Agusan del Sur, maging sa Camiguin at sa northeastern portion ng Misamis Oriental, kung saan dito po sa mga areas na nabanggit natin, makakaranas po sila ng mga bugso, ng mga malalakas na hangin na dala nito ni Bagyong Verbena. Kung mapapansin po natin, ito po ay mamaintain niya most likely yung kanyang intensity as a tropical depression, but then posible pa rin po ito magdulot ng mga minimal to minor damages, lalong-lalo na sa mga structures na gawa sa light materials. Kaya naman pagiging alerto pa rin po para sa ating mga kababayan. Samantala sa mga pag-ulan, malawak po yung sakop ng mga pag-ulan na maapektuhan nito ni Bagyong Verbena. So sa kasalukuyan po, meron na tayong nakataas na weather advisory kung saan posible po yung 100 to 200 millimeters of rainfall dito sa may area ng most likely po dito sa may bahagi ng Eastern Samar, Leyte, Biliran, Southern Leyte, Surigao del Norte, Surigao del Sur, at sa bahagi din po ng Dinagat Island. Samantala, 50 to 100 naman dito sa Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, Capiz, Iloilo, Guimaras, sa Negros Occidental, Negros Oriental, Cebu, Bohol, Siquijor, maging sa Northern Samar, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Misamis Oriental, sa area din ng Bukidnon, at maging sa bahagi din po ng Camiguin. So, simula na nga po ngayong araw, mararanasan ng mga malalakas na pag-ulan na dala nito ni Bagyong Verbena, and habang papalapit po ito sa ating landmass and then magkocross din sa area ng Visayas patungo sa Northern Palawan, expect po natin hanggang Wednesday nandun po yung mga pag-ulan nadala po nito. So bukas po mas malaking bahagi pa, or hanggang bukas most likely mas malaking bahagi pa po yung area ng Visayas na makakaranas po ng mga pag-ulan. So kaya po doble ingat, pagiging alerto po para sa ating mga kababayan, dahil medyo marami po yung mga pag-ulan din na ina-expect natin dala nito ni Verbena. Kaya po yung mga kababayan natin na nakatira din malapit sa ilog, sa sapa, sa mga bulubunduking lugar, maging alerto po tayo and makapag-ugnayan din sa ating mga LGU para dun sa mga aksyon na kailangan po natin gawin para sa ating kaligtasan. Sa latest forecast track analysis naman natin, nakikita po natin generally west-northwestward yung magiging pagkilos ni Bagyong Verbena. Posible po yung landfall or lumapit ito sa may northeastern Mindanao mamayang hapon bago po ito tuluyang mag-traverse or
tawirin itong area ng Visayas patungo sa northern portion ng Palawan. So from today hanggang Wednesday po, na-expect natin magiging maulan po hanggang sa malalakas na pag-ulan yung mararanasan natin sa buong bahagi ng Visayas, maging dito din sa area ng Mindanao at bahagi pa ng southern Luzon. And kasabay din po na itong mga pag-ulan na dala ni Bagyong Verbena, yung shear line din po natin, patuloy pa rin itong magdudulot ng mga pag-ulan. Dito po yan sa may silangan ng Northern and Central Luzon or dito sa may silangan ng Luzon. In the next 3 days po yan, simula din po ngayon. And by Wednesday or tomorrow, posibleng dito din po sa Metro Manila, makaranas din po tayo ng hanggang sa mga malalakas na pag-ulan. Kaya naman po, again, paghahanda and pag-iingat para sa ating mga kababayan. Ma'am Grace, doon sa binanggit po ninyo na direksyon na tatahakin ng Bagyong Verbena, from Northern Mindanao, pupunta ng bandang Visayas, base doon sa track na inilabas ng Pag-asa, mukhang hindi siya dadaan sa, kumbaga, hindi siya tatagal sa dagat bukod sa medyo mas mabilis yung speed niya, so hindi siya magkakaroon ng rapid intensification. Yes po, hindi po natin nakikita na magkakaroon siya ng rapid intensification, though possible po siyang mag-slightly na mag-intensify bago siya mag-landfall. But yung within po sa intensification na to, nakita natin na within tropical depression category pa rin po siya. Mga ilang beses po siya magla-landfall bago umalis? Yes po, no, depende po ito sir dahil na-expect nga po natin is dadaan siya dito sa may isla, sa may Visayas area po kung saan mga isla po kasi mostly yung sa Visayas. So possible po yung multiple landfall talaga, but ngayon hindi pa po natin masabi kung ilan dahil nga po yung isla po ng Visayas. Dahil po, for example, ang kinoconsider po natin sa landfall is yung kapag tumama po siya sa lupa, yung sentro niya, and then dumaan siya sa dagat, then tumama po muli siya sa lupa. And since itong area po ng Visayas is mostly mga islands po dyan, na-expect po natin maraming beses po siyang magla-landfall. But generally po is tatahakin niya po itong Visayas area. Opo. Inabanggit po ninyo na bukod sa bagyo na ito, itong bagyong Verbena, meron pang ibang mga weather systems na makaka-apekto, makakontribute sa mga pag-ulan sa iba't ibang mga area sa Pilipinas. Itong binanggit po ninyo na shear line, itong pagbabanggaan ng malamig at mainit na hangin, itong malamig na hangin na amihan, plus yung hangin galing sa Pacific Ocean. Itong bagyo ba makaka-trigger para magiging matindi yung epekto ng shear line? Yes po, posible po. Nakita natin dahil generally west-northwestward po no, yung pagkilos ng bagyo natin. So may time po na kapag mas naging paangat na po yung pagkilos niya or most likely nandito na siya sa area ng Visayas or malapit po siya sa may southern portion ng southern Luzon, as nandun po yung posibleng ma-enhance niya yung precipitation or yung mga pag-ulan na dala po ng shear line dahil nagko-contribute po kapag meron tayong low pressure area or bagyo sa dulo po nung shear line natin, pwedeng magkaroon po ng enhanced na rainfall dun sa mga areas affected ng shear line. Kaya naman po bukod din dito kay Bagyong Verbena is binabantayan din po natin yung mga pag-ulan dun sa mga areas na affected naman po ng shear line. So ngayon nga po, na-expect natin may mga hanggang sa malalakas po na pag-ulan na mararanasan sa Cagayan, Isabela, Aurora, sa Quezon, and then sa mga susunod po na araw, magpapatuloy po yung mga pag-ulan nito and possible po hanggang dito din sa Metro Manila. Saka sa nearby areas po may mga pag-ulan din. Opo, hanggang anong signal number po yung posibleng pinakamataas na i-raise po ng Pag-asa? Ngayon po, highest possible natin is wind signal number 1 during yung passage po nito ni Bagyong Verbena dito po sa ating landmass. And nakita po natin kasi kung mag-i-intensify man siya is kapag nandun na po siya sa area ng West Philippine Sea. So for now po, 1 po yung most likely but hindi pa rin natin rule out yung possibility na magkaroon po tayo ng wind signal number 2. Okay. Sige, maigi at nalinawan ho tayo dyan. With that, Ms. Grace, maraming salamat po at ingat po kayo, mabuhay po kayo dyan po sa Pag-asa. Salamat po. Thank you po. Maraming salamat din po, mag-ingat tayong lahat. Salamat po. Issue Public